Padayon nga matamis ang imong mga ihom, magbisita sa imo dentista agad ma-check ang imong ang ngipon para mapabilin nga matinlo, mapagon kag healthy ang mga ini. Check your dental health. Ini nga pahanumdum nagikan sa Capiz Provincial Health Office kag diri sa 97.7 FM Radyo Maragtas, Mayuhom kag Balatiago. Kamo ang boss ko. 97.7 FM Radyo Maragtas. Kamo ang boss ko. Babanam kiwalam, babanam kiwalam. Interesante nga mga tupiko alin sa pinanid sang Maragtas nga nagbilig sang marka sa palanuglion nga kultura. Maragtas sang banwa, Maragtas sang Capiz. Unong huraongan datuay hinabongan adik Kaupod si Boss Renante Ortiz Vista, kakang manumfaktas nga si Dr. Vicente Vic Villan. Maragtas sa Capiz. Programa nga magatalakay sa mga hitabo, lugar, tawo kag pagkabutang nga dako ang papel sa Maragtas sa Capiz. Kada adlaw sang Sabado alas 11 to alas 11:45 sa aga. Maragtas sa Capiz. Dirigma, ikaw at ako, lalaban sa ngalan ng pag-ibig at kapayapaan. Maragtason nga oras alas 11:02 sa aga. Good morning, Pilipinas! Good morning, Capiz. Welcome sa pagpangalagad sang Maragtas sang Capiz. Panibagong adlaw, panibagong istorya, edisyon. Diri sa aton nga pala tuntunan, mga hitabo nga dako nangin papel. Ang magpapatunay sa pag-ibig ko sa buhay Mga tawo, akin, hitabo kag mga pagkabutang buong buhay. sa Maragtas sang Capiz. Siyempre, mga kaupo diri ang aton nga manugbagtas. Si Dr. Vicente Vic Villan. Tub-tub kita alas 11:45. Update nyo kita sa panibago natin sa karon nga tupiko. Aligad to, duha ka edisyon naton ang aswang sa Capiz. Subong anong mga dapat nyo mahibaluan pagid. Mga istorya, history, maragtas, kasaysayan sa ngaton nga probinsya. O angot magyapon ni sa inaswang-aswang ho. Usog! Ay! Ang konsepto sang usog. Kag mga sinauna nga pagpamulong diri sa aton nga probinsya. Sige be, arara sa piyak nga linya live via Zoom. I-back up, ma-back up kita partner ha sa phone patch. Okay. Ara sa piyak nga linya live via Zoom makaupo naton si Dr. Vicente Vic Villan. Doc Vic, mayong aga sa imo nga pagpanamyaw. Ay Renz, mayong aga no sa imo kag sa subong man sa aton nga pagpalamati kag taga subaybay subong ano. Kag siyempre una-una ginapamyaw ko ang akon nga better half no. Hindi ko siya nakikinig ngayon. Si Joy no. At siyempre ang ating mga kapatid diyan sa Capiz, sa Cebu, sa Leyte, kag dito sa Bulacan. Mayong aga man sa atong mga pagkaisa subong man sa mga kasimari o kadira sa barangay Mangguso, sakop sa Banwas ang Sigma. Wow. Thank you, Doc, liwat sa oras subong. Okay. Salamat rin. Medyo polo pasensya sa tingog ko ha. Nagligan, nagkasakit ka. Oo. Sundan na ito mo, ako masakit man ako sa nagligan. Gani, oo. Grabe abing temperatura, no? Oo. Sige, Doc. Sige, suguran taguro, Doc, ha? O, ara na si Boss Grace Antilian ho, nga ginaidolo si Doc Vic. Good noon ka na, Doc. May number one fan ka na diri sa Maragtas. Always present ka ginabantayan. Ligat to sang wala ka, Doc, nag-message kita sa akon nga man wala ko no sang Maragtas sang Capiz. Okay, well, wala lang may mga... At meron tayong may suki. Okay, sige, Doc. Suguran ta nga ton nga istorya subong ay man ligad to nga ton natapos ta naman siguro ano ang about sa aswang sa Capiz. Kag hindi matuod nga may aswang. O tama nang kuan, ang balong ko gay na
magkaugnay naman ang topic na to. Ang usog kag ang ano ang usog, no? Oo. Siyempre, ang usog ikabit na natin na dayon dito sa ano ng iba't ibang sahi sang pagpamulong aton mga kuan sang aton mga katigulangan. Kaya ang usog rin kung aton siya pagkatun-an, no? Madalom ini nga kuan na concept. Lipunang kapisnon kag subong man sa lipunang ano panaynon at sa bilog nga Western Visayas, no. Well, ang usog din ay concept din ito sa iba pang mga ethno-linguistic group sa bilog nga Pilipinas. Kay ini nga konsepto halin pa sa aton mga ancestors nga mga Austronesian. Nga nagapati nga ang kada butang ay may ara nga enerhiya, no? Kada butang may enerhiya. Ay inang enerhiya nga ina sa kada butang kasubong man sa tawo, labi na gid syempre sa tawo. Amo ina ang ginatawag natin nga kuan nga dungan. Basically, rin pag pinag-usapan natin ang usog, ang ginatumod natin dira ay ang dungan nga nausog. Ibig sabihin, but sa lingon, nausog na move o na daw sa salakyan na bala kung sa jeep, kung diri ka sa Manila, ginahambal sa driver, o usog. Ang but sa lingon sina, Isdog. mausdog ka, idog-idog, nasa atin, idog-idog. So ang usog-usog, o idog-idog, ang but sa lingon is yung pag-atras o pag-atras mo o pag-move mo palayo dito sa kuan sa imo space. Ay ang lawas ng tao, amo na ang espasyo o place ang sa ginatawag natin nga dungan. Ngayon, kapag ang dungan sang tao ay na misplace o na replace, misplace o na replace, ang tawag na natin sila na usog. Ang butsalingon, nadula ang dungan sa lawas ng tao. I see. O yun ang butsalingon rin sa usog. Nadula o nakakas, Nag-move. o di kaya ay nakawat. Pwede na adi kawaton ang dungan mo. Oo. Pwede siya kawaton, pwede siya bihagon, pwede siya bigla madula sa imo lawas, o yun nga, mauusog siya. Lalo kapag limbawa yung direksyon ng hangin ay halin sa east, tapos ari ka din sa may west, ang hangin nga ina, naghalin sa tao nga pabaskog sa dungan. So sa kabaskog sa dungan, ang imo range na dungan, mausog ina, maisdog. Kung hindi man ay hindi lang siya basta ma-misplace, o di kaya ay ma-replace. Kasi pwedeng pag nawala sa imo lawas, sudlan sa ibang dungan na imo lawas. Amo na ang usog. Usog. Puwera usog. Muning ginasambit sang kwan, especially sa mga kabataan, pero usog. Ano nga? Yeah, tama na. Pwede na natin nabatian. Oo. May mga usog, Dok, nga siling sang mga katigulangan nga, ano ganino? Yung mabaskog, while may mga usog naman yang nga medyo mahinay. Oo. Tama. Kay ang kwan, depende sa kwan sa dungan, at sa katao. Kasi pag mabaskog ang dungan sa isa katao, may ultimo iyalandong, malandungan kanya, siyan wa ay hangin, mausog na ang imo dungan. Bangod nga mabaskog ang iyadungan, pag ang imo dungan mahina, but silingon, hindi kumbaga, hindi makakop ang imo lawas sa mabaskog nga dungan na nagsulod sa imo lawas. Tubot silingon, mabibigla ka to the point na pwede kang magkasakit. Pwede ka manghina o magaluya ka. Kaya maganin nga pag ginausog ang tao, ginapamalhasa sa di ba? Sang balagkit, di ba, nga balahas sa iyalawa. Gasakit yan. Gasakit yan. Nga asat yan. Oo.
Kaya maayo na pamangkot, maayo na banggit mo ina Renz, nga sa tiyan, ay ang dungan, ang iya balay, ang iya panimalay. Sa atay. Atay. Sa Oo. atay siya. Mm. So bangod nga ara siya sa atay, sakali madula siya sa atay, ma-move siya, pag mabaskog masyado ang dungan sang imo isig ka tawo, hindi kaya sang imo atay ang kabaskog sang dungan. Mhm. Kung sa computer na masyadong mababa yung yung masyadong mataas yung specs, pero yung quality ng hardware hindi maganda. Mm. So, pasabot sa lingon, hindi kaya ng hardware mo. Or, mababa yung specs mo, tapos kinargahan mo sang mabaskog, mabugat nga apps. But sa lingon ay hindi kaya ng specs ng computer mo. So, para madali maintindihan sa ating mga tagpalamati na lalo yung mga kabataan subong, mas madali nila maintindihan ang paggagamit kita sa ilang lingwahe. So, samahin na yung specs, masyadong mabaskog o heavy yung ang apps, naging karga, kaya mo na hindi makasarang ang iyong computer. So, software mo hindi makasarang. Mhm. So, mo na gapangluya ka, nagamasakit ka, to the point nga pwede ka mamatay. Mhm. Muna, Pamangkot ni Boss Grace Doko, how true pagid inang pagtinapik or inuyatan kasang tawo nga may mataas nga dungan daw tapikon mo man daw pabalik, Dok. Yeah. Ganito. Yung, di ba, sambal ko gaina, ang pwede ka mausog sa pinaagi sa hangin, no? Protection sa hangin. Kadua, pwede ka mausog pinaagi sa landong, sa isig katawo. Mhm. Maaari ka man mausog sa pamagitan ng tapik. In fact, yung presence lang niya, Renzo, hindi ka pa tinatapik eh. Yung Oo. presence pa lang niya, magpaparay ka mo, Makaulusog na. makaulusog na ina. Oo, kaya how much more kapag basko ng akong usog, Mhm. tapos tinapik kita, edi lalong papasok ang akong dungan sa imo lawas. Dahil mabaskog ang akong dungan, hindi makasarang ang imo hindi kaya ng iyong atay, sasakit yung ang iyong katawan. Ngayon, doon sa tanong, gaganti ka rin ng tapik, so pwede rin. So pag tinapik ka, so mag-move sana yung dungan mo palabas sa lawas mo. Pag tinapik mo siya, pwede siya magbato sa dungan sang tao na may usog. Oo. Kung masyadong mabaskog talagang usog, bisan tapikin mo siya, pwede ka gihapon. Kaya masyado mabaskog ang iyang usog. Kaya ang ginagawa sang babaylan, kaya kinahanglan mabalance inang rin. Ang dungan sa mga tao, kinahanglan siya mabalance. Otherwise, kapag walang balance sa dungan, madamo ang magbalatian o ang magbalasakit. So ang ultimate goal ng babaylan, to make all dungans balance, no, sa kada tao. Mhm. Otherwise, pag walang balance, daw maguba ng biological world, no? Pag walang balance. Same also with the social world. Pag ang social world natin ay walang balance, halimbawa, ang pinuno ang iya tao o ang mga politiko sa pagitan sa mga tao, kapwa na politiko, kapag walang balance diyan, marumpag ang ang sosyedad. Marumpag ang sosyedad. Sa amo man sa biological world, kaya nagsasalaminan lang ng ang biological world at saka kasama rin even yung terms, yung ginatawag natin nga micro world. Doc Vic, Kaya may balance yan, di ba? Kahit sa ating lahat.
Kun mausog, ang bad bacteria, kailangan i-balance na sa good bacteria. sa good bacteria. Kun nausog, Otherwise, magambalatian ka. mm. Magamasakit ka. Sa amo man na sa bacterial world, sa biological world, sa social world, Mhm. sa sociological world, balanse dapat ang tanan. Oo. Siling man sang mga katigulangan, kung mausog ka kuno Doc Vic, may usog ka na dason? Actually, yung ginahambal nila, kung mausog ka, tapos may usog ka dayon, ang buti lang silingon sina, pag na-survive mo ang dungan, Oo. nga nag-usog sina, halin sa mabasog na dungan, Mm. Ubot sa lingon, capable na ang imo lawas sa mabaskog nga dungan. Therefore, ready na siya na makigbato sa ibang Oo. pangadungan. Kaya, may ara ka man usog dayon. Mhm. Dapat na may usog ka, but sa lingon sila, mabaskog ang imo dungan. Dungan. Oo. Dungganon ka na. Kalabanan nga mga actually ginaangot maning usog sa mga aswang, ati ginakuno-kuno nga mga aswang baskog na sang usog, hindi ka daw magpalapit. Also sa mga utod naton nga mga ati. Kay kun ginusog ka kuno sang ati, Doc Vic, do kalain kuno pamatsagan, Doc. Inang kuan, inang mga may ginatawag kita nga malaot ginhawa. Oo. So kasama diyan ang mga aswang, di ba? Oo. Kag iban pa nga mga elemento sa aton nga physical world o environment. Mhm. So kapag malain ang ginhawa, aswang sinang atong ginatumod. Mm. So ambay ko kagina tanan nga bagay, tanan nga pagkabutang, tanan nga nilalang, tao pag ibang pa, may dungan ina tanan. May dungan sila tanan. So dahil may dungan ang tanan, but sa lingon, kita man ay subject sa pagbatuay sa mga dungan. Mm. Yung nagabatuan ng dungan pag nagsalubong sila eh. So, pag malain ang dungan, pagbawa, yung aswang ay gabunan. Ang butsilingon, ang iya dungan, mabaskog. Mm. Kailan ang iya katapat ay dalagangan nga babaylan. Okay. So may ano siya tapatan sa rin siya. Mm. Tapatan ina siya. So kung gabunan ay dalagangan nga babaylan ng iya katapat. Katapat. Mm. Otherwise talo ka. Kaya nga ang main goal sa isa ka tawo is mapabaskog ang iya dungan. That's why ang babaylan may ginatawag nga batak dungan halin pa sa aton pagkabata. Ginabatak inang aton dungan. Inang kun bata ka do ginakaptang ka diri sa tiyan tapos muna duko ginapaibabaw. Na inahilot-hilot. Okay. Now, Now, ang bata gani ka kung ang pamangkin nga ang mga bata may big kids, di ba? mhm. Ay ang bata abi, hindi pa mabasko kung yadungan. Mga ang ginabig kisan na siya. Ay, oo, mga panaming. Oo. Ginabigkisan siya para hindi mag-us-us ang yadungan. Mhm. Hilot-hilot pa ang sa nanay nila eh para maayos ang dungan sa isa ka tao, sa isa ka bata o lapsag. Kaya kung ang lapsag hindi maayos ang yadungan, madali siyang mamatay. That's why maliban sa bigkis, ang bata may arapan ng ginasibit na sa bata. Oo, ng panaming. Correct, sa mga nasibit-sibit na sa bayo. Ng pula. Sa naman, ginawagkusan ina sa mga banawog, di ba? Ginawagkusan, ginasibitan. Ang iba naman ginabutangan na sang mga lipstick na bala. Tapos ang iba naman, pagkadako ng tao, ginatatuan. Yung tato, protection man sa dungan. Now, Doc, na-mention mo kagina nga ining usog, ang konsepto sang usog is gindala diri sang mga astronisans. So, buot silingon, sang tiyempo, sang mga mananakop is
may presensya na iya sang konsepto sang usog. Before the advent of Spanish colonialism at even before yung Islamization sa Southern Philippines, wala pa Islam, wala pa ang Christianity, ang mga Austronesian may concept na kagaya sa usog. Kaya ang usog, amo na ang pinaka energy. Kumbaga, ito yung energy, vitality sa tao. Hindi, wala sing essence or life force ang anuman. Kapag wala kita sa ginatawag nga dungan. Nga dungan. That's why, ang dungan nga ina ay napaka-importante siya nga konsepto dahil siyempre hindi natin alam ang mga nasa paligid natin kasi hindi pwede rin na empty ang ating yung ating pagkatao. Yung human being lagi siyang walang emptiness ang kada butang sa bilog ng kalibutan. Buksilingon, kada butang may ara gid na ang butang at space. All spaces have this dungan. Otherwise, wala hindi siya butang yung tawag pag wala sang dungan. Both living and non-living. Tanan nga butang may kabuhi kag wala, no? Nakikita naman natin o hindi, tanan ina may dungan. May dungan. Tanan gid may dungan. Amo na ang ginatawag natin na bumubuo sa ginatawag nga pagkabutang sa bilog nga kalibutan, inang dungan. Okay. So bot silingon ang aton nga mga earliest people diri ang nagdalaman no sining konsepto sang usog. Napinsar ko bala Doc nga ti since suno man sa mga katigulangan ining aton nga mga utod nga mga ate muni sila may pinakabaskog kuno nga usog maliban abi sa mga ginakuno-kuno kuno nga mga aswang. So napipinsar ko siguro ang mga sinauna naton, mga indigenous people naton, since sila ang direkta nga nag-introduce ang konsepto sang usog. So kung kamo ang una nga ginhalinan sang usog, mas mabasko man sila sang usog. And then ang ginpasahan mo is daw something second liner mo Doc, daw mo na. Ang paliwanag ko dira rin, may notion kita ang mga ate mas mabaskog ang ila usog. But sila ng ila dungan. Kung i-compare natin sa mainstream people o kapisong society, bangod kay ang mga ate mas nakakapit sila sa ginatawag nila nga panuglion. Ang the fact na kapit sila sa ila panuglion, ang evidence niyan kasi hindi nila binitawan ang ila ang ila ginpanugli nga gahom. Nga gahom. Ang associated kasi rin sa ang dungan sa gahom nga nasabi ko na ang gahom, ang dungan associated sa gahom. Kasi ang dungan kasi diyan nagdagahalin ang aton nga diyan nag-emanate ang aton pusog, yung strength. Diyan din nag-emanate ang aton nga pinatawag nga isog. Bravery. Yung bravery. Diyan man nag-emanate ang atong ginatawag nga kinaagman. In short, yung buong domains of individual and social vitality ay halin sa ginatawag nato nga dungan, and therefore basis siya for gahom. Ngayon,
inang gahom nga inang gahom nga ina ma-achieve mo lang ina siya kapag ikaw ay nakakapit sa imo panublion. Ano, Mhm. sa imo palanublion. Ano ba inang mga palanublion mo nga source ang imo gahom kag nga ikaw ay mas mabaskog Mm. ang imo dungan o usog kumpara sa iba. Ang paliwanag ko dira, masyadong associated kasi ang mga ate sa kanilang physical environment. Mm. So tandaan natin, hindi detached ang mga ate sa ilang physical environment. At dahil Mhm. sila ay hindi detached sa kanilang physical environment o inclined sila strongly with their physical environment, therefore, ang physical environment nga nagahatag sa ila sang sang sustenance ang ila dungan. So ang dungan abi friends, Mhm. kada minuto kada oras nagabawas na sa aton lawas. Pero Oh. kapag ikaw ay Aha. strongly attached with your physical environment, then your dungan, no? Your sug, sabihin natin mabaskog. Kaya dira nagahalin sa aton nga physical environment ang ginatawag natin nga dungan. Gahalin na sa mga kahoy, sa anima, sa soil, sa tanan nga butang dira sa aton nga physical world. Kung sa atin, ang mga ate ay masyado silang attached. Aha. Okay, pero ikadua, ang muna gaan dahilan kung halimbawa sa China na may similar concept din ng Qi sa kanila, Aha. to achieve their long life, kailangan nila magtagto sa katalunan, sa forest. Even Aha. sa India. Oo. Ang India kasi may concept sila ng ng prana. Prana sa India, sa China is Qi. Sa Japan ay Haki. Qi sa kanila na. Ah. So Oo. detached na sila sa social world. Kag ginapilit nila ang ila pagkatao nga ma-attach sa physical world. Kaya yung attachment mo with your physical world, ito yung way para ma-discover mo ang ginatawag nga sekreto sa long life. Mhm. And that long life, naghahalin sa dungan. No? Naghahalin sa dungan. At that dungan, ang source doon, ay yung physical environment. Mhm. Nga ang physical environment ang source ng dungan. Aha. Nga, Dok. Kapag kasi ang physical environment kasi yung tanong physicality, di ba pag pinag-aralan natin sa science yung kanyang yung neutrons, protons, di ba, electrons, masyadong tight yan pag physical. Unlike sa mga tinatawag natin na intangible aspect of panublion, halo yan halo. At ang dungan, pwede talaga makalabas kahit saan, di ba? Mhm. While yung material na bagay kasi, like yung trees, rocks, halimbawa, soil, no? Yung lawas ng mga tiyok, hindi na basta maglayas ang dungan nila sa ilalawas. Oo. Ngayon, may sekreto kung paano mo makuha nga mga gahum o dungan sa mga butang na ina. In fact, ang kada butang, yung physical yung ating paghambalan, ang kada butang physical, ambal ko gayon na may dungan siya. So masyadong concentrated yung dungan sa mga material na bagay. Mhm. That's why, di ba, ambal ng mga katigulangan, pag Bernie Santo, mangalap ka. Di ba? Adto ka sa forest, sa kagulangan.
sa kagulangan kaya to didto ang dungan nga magahatag sang kabaskog sa imo. Madalas yan minsan nagagwa na sila sa kwan. O isa na sa puso na sa kwan sa mga puso na sa mga talunan. Oo. Puso sang saging. Saging, Mm. pwede kaya bulak sang sa tanglad, na gano'n, di ba? Mm. Iba-iba, may ara man sa may ara man batog na, do sa darna, di ba? Oo. Kag do may ara sini nga case baladok nga tikon magdamgo ka sang malain, Oo. iangkit mo kuno sa ikagat mo sa kwan, sa puno sang kahoy para didto makadto ang malain nga damgo mo. Ang butlang silingon sina ay ginsulod na sang malain nga dungan ang imulawa. Ipasa. Imo nga may ka na naginip ka. Ikakagat mo siya para ang dungan nga malain halin dira sa imulawas makadto dito sa kahoy. Makadto Okay. dito sa kahoy. Oo. Grabe no. Malaking karunungan ito, Renz, actually. Oo. Ang usapin sa dungan. Dungan, oo. Kay tuod ang China is practicing qi, no? Ang pungsod India is daw sa ang yoga, di ba, Dok? Daw part man na sa pagpabaskog sang dungan. Oo. Yung inang yoga sa India. India, oo. Even sa Myanmar din, sa Thailand, na the whole of Hindu-Buddhist world, basically, may konsepto sila ng yoga. And napaka lawak ang pag-practice nila sa meditation, yoga, meditation. Pag tinatawag natin nga mga traditional healing. Tanan na sila ang paglantaw nila sa kabuhi yung vitality of life is laging associated sa ginatawag natin nga dungan. Anong termino natin prana sa ila sa India while qi sa China. So tanan halin sa sa dungan. Kung paano nila lantawon ang aton paano kita makikipag socialize sa atong kapwa, it should be coming from your dungan. Paano kita makipag-interact with our physical world, it should be coming from your your dungan. And even though sa microbial world, it should be coming from your dungan. So sa tanan-tanan, halin siya sa dungan. So kung gusto mo maging healthy ang iyong physicality, gusto mo pagsik, kailangan ayusin mo ang iyong dungan. Gusto mo naman ay healthy ang relationship mo with your kapwa-tao, then ayusin mo ang iyong dungan. So kung gusto mo naman na maging maayos ang iyong relationship with the spiritual world, kailangan ayusin mo ang iyong dungan. Paano ka makipag-interact with the cosmological world, kailangan ayusin mo ang iyong dungan. And therefore, tanan gid nag-emanate sa dungan. Dungan. Bisan wala ka kinaon, actually kun ara lang gid yang dungan, kay di ba may case ni sa Thailand atong team sang mga footballers baladok nga na-trap to sa cave. Nga meditation lang man to kag pagpabaskog sang ilang nga dungan. Imagine wala sang kaon-kaon pero na-survive nila ang pila ka days nga wala sang pagkaon pinagilan sa proper meditation or pagpabaskog sang ilang dungan. Yan. Actually, ang tawag nila dyan, siya ni athlete warrior. That's the athlete warrior. Yung konsepto ng athlete warrior, yung bilang isang atleta ay mandirigma ka rin. Sa isang mandirigma, sa mga bagani, sa mga hangaway, importante ang dungan. Pwede maging hangaway, mahina ang imo dungan. Kailangan you have the mastery of your dungan. Otherwise, you cannot be a warrior. Kung walang mastery sa dungan. So, kailangan
balaan mo kung paano mo i-treat ang dungan, harness ang dungan, paano i-maintain ang dungan, paano papaskugon ang dungan. So balaan ina sang kuan, balaan ina sang mga hangaway. Kasi paano ka makipagdigma sa mga kaaway na hindi mo alam ang kanilang lakas kung hindi mo kabisado mismo ang iyong lakas. Amo ang logic diyan, Rense. Kailan mo na may mastery ka sa imo kusog, sa imo kaisog, sa mo kinaadman, no? Bago mo maperdi ang imo kontra. Kasi hindi mo way kakabalo kung gaano sila kakusog, kaisog, may kinaadman. So, may mastery ka anay sa imo self. Ang pamangkot, paano i-master ang dungan? Medyo kabulay. Oo. Paano i-master ang dungan? Ano yan? May tatlong realms. Mamati ta. Ano daw? Napabaskog ang dungan. Ah. Importante yun sa dungan, sa pagpangita sa trabaho, sa panliligaw, sa paghanap ng pagpangabuhi, magtayo ka negosyo. Importante ang dungan. Kailan may mastery kang dungan. May nakita ko may tatlong realms na kailangan ay kabisado mo. Una dyan, siyempre, sa physical realm, kailangan i-have this idea of balanced diet. Balanced diet. Kaya sa atong ginatawag na culinary tradition, kabisado nila kung anong pagkaon ang nagapabasog sa atong dungan. Oo. Hindi pa inaanatunan sa subong. Pero tanan nga ito nga pagkaon, diba, sa ating culinary tradition, associated nga tanan sa pagpabasog sa dungan. Para hindi ka magbalatian. Sa halip, ikaw ay maging mabaskog, makusog, maisog, kag may kinaadman. Yeah? Amo na direksyon. Okay. Kadua, kailangan may consideration ka rin sa ginatawag na yung mental, yung ginatawag natin na kuan nga yung cosmological sa hindi mental, cosmological world. Okay. Sa cosmological world kasi ara dira ang bakunawa, di ba? Oo. Ara dira ang kuan ang mga may gahom ng mga Encanto. Oo, ng mga siyempre yung mga mga mythical animals natin. Yung ginatawag natin nga kuan ubod, ubod. Tapos o igat sa Tagalog na may bukunawa ka, may igat ka, tapos may manaul ka, yung Philippine Eagle. So kailangan ang relationship mo sa kanila ay maayos. So sa physical world, sa cosmological world, kaya subong man red sa ginatawag natin nga social world. Okay. Social world. So kinanglan kailangan ang pinakakisatan ng sina kailangan may ginatawag ka nga kuan alabay ina sa old concept ng Austronesian alabay. Kailangan abyan mo tanan, no? Abyan mo si Raha, abyan mo si Dato, yeah? Abyan mo Panday, abyan mo yung Babaylan, kasi inasalata na nag-share sa kabaskog sa imudungan. Mangin nga pinanglan mauyat kagid sa iya kamo. Di ba? Yun yung tinatawag natin na yung pag-handshake natin. Kahit ang pag-handshake mo sa Raha, but sila kung sina, gusto mo mashiran ka sang iyadungan. Nakuha mo rin? Ay, agiret, Doc. Kay kung kaysa pala, daw manami man niya lakat-lakat sa palibot kung puro mo api, no? Kung puro mo api na sa palibot. Oo.
Pati yung kuhan yung makikipag, ano ka sa kanila, makikipag-meet, makikipag-ilo. Nagsishare na sila sa dungan sa'yo. Oh. Kasi ang dugan kasi para na siya nag-i-emit siya ng ano dahil di na natin makita, pero nag-i-emit na siya sang kuhan, nag-share ka sa imo, siya sa imo, then magadugang imo ang imo kuhan, ang imo Dungan. dungan. Oh, kay kung i-compare mo bala Doc sa isa ka event nga ti invited ka tapos wala ka masado sang kilala, dumumoy ka no? Oo. Umuwi ka, lain sa matyagan. Kalain mo matyagan mo, duga sakit chan mo dason, dumapuli ka na lang insigida bala Doc. Kaya daw na di-drain, doon na di-drain bala dason imo nga energy, kaya siyempre wala ka masado kilala eh. Emotionally draining yun. Emotionally draining. Okay. At maaari mauwian sa depression. Di ba? Madidepress ka. Okay. At alam na natin kasunod dyan, mabuang ka. At nahantong yan sa iyong kamatayan eventually. So importante ang dungan na ma-discuss natin the context of yung sa social world. Social world. Manami isa. Diba? Oo. Pero Doc, na-notice ko lang bala nga daw it's something nga gina-practice diri sa Asia, no? Asian countries, pero daw I mean sa the reach of my knowledge, do wala ko nakabalo sini sa US or sa Europe. Do sa Asian lang sa gina-practice ining dungan Doc. Nadula. Okay. Alright, kanami nga topikon. Damo ka sang ma-learn by hopefully makwanta ni master tangaton nga dungan. It's a real life story ining football team, kaupo ng ilang coach nga na-trap sila sa isa ka cave sa pungsod Thailand or Indonesia. Okay, but somewhere sa Southeast Asia, no? Nagkuhan sila daw something nga daw get together. It so happen nga nag-ulan sang mabaskog. Di ang cave nga ni kuhan sabi ang entrance is medyo manubo. Kung magsulod ka sa cave, kung tingulan, kinanglan mo pa nga mag-dive kag mag-agi sa tubig. So nagbaskog ang ulan, nagbaha, naglapaw ang tubig. To the point nga ang gamay lang nga area to dito, magamay ang space o kung medyo secluded ang area, kung medyo close ang area, siyempre limited ang air. So it's a team of football. Sa football team ato sila, ang ginhimo sang coach, ginpakalma, gintudloan sila sang proper way of meditation. Muna gani hambal ni Doc, considered man sa nga daw ginpabaskog ang dungan, wala sila sang kaon-kaon hasta nga nakasurvive sila. Okay, Doc Vic, ara sa piyak nga linya daw ini nga konsepto bala sang chi dungan daw sa gina-practice lang sa Asia, Doc, no? Muna sa reach of my knowledge I just don't know kung may ara man sini nga konsepto sa Europe or sa Estados Unidos, Doc Vic. Hello, Ren. Yes, Doc. Mas nakikita ko sa Ren sa Asian countries. Europe kasi, mas sila, mga natin sini, ang ilang agency, mas atat sa human institutions. While ang Japan agency, mas attached siya sa non-human institution. That's why yung idea ng dungan is very strong sa ato na may counter sa iba't ibang mga nasyon sa bilog nga Asia. Pero maaaring makita natin siguro sa ilang mga indigenous groups kung atong i-research na bagay, because nandiyon, wala pa ko nakita na mga pag-aaral na katumbasan din pagdating sa Western world, no? Kasi mas sila,
Renz, Mhm. mas nagre-relate sila sa mga human institutions kaysa non-human institutions tulad natin. Oh. Pero pwede natin na studyuhan Mhm, mhm. now, lalo na kapag i-check natin yung mga indigenous groups sa Mhm, pero sa mhm. aton, ang klaro subong sa aton diri sa Asia, napaka-strong yung sandungan concept. Oh, okay. Ang tanan niya gina-explain Mhm, natin mhm. gamit ang dungan. That's why kinukontra nga na isang West eh. Ginahambal nila na napaka-mystical yung ating ang atong ginagawi, irrational, unscientific, mga amo na ilang nga mga banat sa aton. Mhm. Pero hindi na matuod kay may holistic na na nature kapag aton sa pag-estudyuhan. Mhm. Sala ang ilang ginahambal nga masyado mystical, irrational, unscientific. Pero nakita mo naman na klaro naman yun. Halimbawa, yung hambal mo kagaina na daw moy ka magpuulit. Na, oo. Hindi ka Wala apat dungan. sa Oo. ila, kaya hindi ka bahagi sang dungan na sinishare dito sa palibot sang isa ka particular na grupo. Mhm. Kaya mo nag-gate crash ka abi, nagkapto ka dito, sulod ka bigla. So, daw mo ka mapauli. Mhm. Ba't ko gani base, ma-depress ka pa at hantong yan sa pagkabaliw. Mhm. Actually, Renz, ang function sang dungan sa aton is yung sinasabi nila na unscientific, hindi na matuod eh. Mhm, mhm. Bagamat ginahambal ba natin, hindi tanan nga scientific ay acceptable sa tanan. Mhm. Kaya may mga lugar na ang nagmamatter ang hindi yung science. Hindi naman sa tanan nga scientific ay di ba? Ay pwedeng sukatin ng ating pakiramdam. By the way, ang gusto ko lang sabihin, sige, sakyan natin nga sabi hindi scientific. Pero pagka hindi strong ang iyong dungan, at daw mumoy ka mapauli sa imong panimalay, pero kaya hindi ka nakasunod, hindi ka sa Oo. inyong grupo. Actually, makapag-develop inaasang ginatawag nga na pagtaas ang imo cortisol. Ang cortisol ay isa itong stress hormones. Aha, aha. Na pagka nalulungkot ka, abot sa lingon, nasubo ka, madami kang inaala-ala, hindi pa natag ang iyong loob. So, hindi ka masaya, no? So, abot sa lingon sila, pagka nagadugang ang cortisol, yung mga happy hormones mo kakadula sa imo lawas. At pag mabugat ang cortisol sa imo lawas, gababa ang imo immune system. Di ba? Pag magnubo ang immune system, so tataas ang sugar level mo. O di kaya tataas ang BP mo. O di kaya sabot-sari ng sakit ang papasok sa'yo eh. Madidepress ka kasi wala ng happy hormones. And ito po, mo inaangginahalinan sang balatian. To counter the idea of yung germ theory na cause ng sakit. Sa atin niya, mas holistic yung ang treatment natin sa pagtrato natin sa cause ng sakit. Sa ilan, yung germ theory, sa atin, ang germ theory isang bahagi lang. Doon sa tinatawag na biological world, di ba? Okay. Kasama na siya na cause na ng balatian. Pero hindi lang yung cause ng balatian, pati ng social causes. Magbalatian ka man. Di ba? Okay. Cosmological process, magabalatian ka man. And therefore, mas holistic yung ating approach sa healing. Yung healing na associated doon sa dungan. Sa dungan. Dungan-centered ang ating healing process. Dok, may mga kuanabe nga ti makontra mo ang dungan. Kay may mga case una siyempre dapat mangin mataas man ang imong dungan or equal tabi sa may dungan nga na para at least hindi ka mausog. Mayara, siyempre ang mga babies, mga lapsag na ton, siyempre gamay pa, magamay pa lang sila, medyo hindi pa masyado mataas ang ilang dungan. May mga ginabutang ining loya, ginapamangkot ni Boss Grace ho. Ang about sa loya, kuno kay ang iya nga, di na to, nagsaka.
ang iya ko nung mama about sa luya kay ang katigulangan may luya sila nga ginapasabit sa bayo sang tawo. Si Chloe ang bata ya permi kuno ni mama niya ginabutangan sang luya sa bulsa. Doc Oo. Vic. Oo. Actually, sa Western Visayas Renz, mas luya-centered aton nga healing. Pamulong, oo. Oo, pamulong. Mas luya-centered kita. Kaya may luya-luya. Sa tanan nga sa ethnomedicine, sa ethnomedicine o traditional medicine, ang luya ang pinaka ginagamit. There's something na mayroon sa luya. Kung nga ang luya ay amo gid ang atong ginagamit sa tanan nga sahi halos ang balatian. Oo. Nakita mo man kapag sa tanan sa aton ng pagkaon, ang luya lagi siyang present. Oo, yes, Doc. Lagi siyang present sa diet. Dinuguan, sinigang, Oo. bisan ano na lang gid man tuod, no, Bisan adobo. Kilawin, etc. Oh, so sa diet siya, but sa lingon, part siya sa aton sa aton diet requirement, kailangan may luya. Tapos sa aton naman sa aton yung mitigating process natin para mag-prevent yung balatian, nagaluya kita. Oh, actually hindi lang siya curative eh. Mas nakikita ko pa nga ang luya mas mas preventive ka sa curative. Oo. Para hindi masulod sang malaot na ginawa ang bata. Kay ang bata abi siya, maluya pang Maluya. Maluya ang dungan. So ang luya importante nga pang prevent siya sa malain nga ginawa. So, amo na di ba ginabanyo siya na sa iya nga sulok-sulok, no? So, tapos ginapabalon pagid sa iya, Doc. Ginabutang sa bulsa. Ginapabalon sa bulsa. Oo. Ay balaan man sang mga subong, no? Balaan man sa mga nanay nga ay ang bata ko wala pa ni isang ikasarang nga ibato to sa mga mataas ang dungan. So hatagan ko sa sang panaming, no? So Doc, ining dungan concept makabik mo ba lang mga kapis nun mataas dungan or what? Well dahil sa kwan siya, dahil dungan-centered society kita ya. But sa lingon, inang mga values about kaisog, kabaskog, pinaadman, na connected sa gahom. Amo na ang identity sang mga kapisno. Kay Anong ebidensya natin sa atong kasaysayan? Kuhaon natin ang manifestation sang dungan sa isog. Ay ang dami kita record sa history na naging maisog ang mga kapisnon sa kasaysayan. Nakita na naton ang pagsalakay sa mga kapisnon, halimbawa sa kanilang mga kaaway na mga Tagalog Moors sa 1569, di ba? Sinalakay nila ang Maynila. That's a concrete example of being maisog. Kag ang dungan, di ba? Associated man sa usog, Doc Vic. Tapos ang usog gina-associate man sa aswang. Is it? Basi because nga kay mataas sa tundungan, may mga naga-usog kuno diri sa kapis. That's why nga in their defense ginbansagan kitang aswang. Di ba? Ambal ko ka sa mga nagligat natin nga kwan. May binary na relasyon ang ginatawag natin nga kahadlok at kaisog, di ba? May binary relationship sila eh. Nagko-coexist sila pareho. Kung walay kahadlok, walay kaisog.
Kung walay kaisog, walay kahadlok, di ba? Nagko-coexist silang dalawa. And therefore, ang aswang kasing image niya is kahadlok tao. May discourse na kahadlok na associated sa simbolo ng aswang para ma-develop natin ang kaisog bilang importanteng social values ng mga kapisnon. Gets mo rin? Yes, Doc. Oo. So but sa lingon, hindi pwedeng madula ang discourse about aswang kung gusto natin ma-maintain ang social values ng kaisog. Klaro ina na nagko-coexist silang dalawa. At pagka dinula mo ang kahadlok na sinisimbolize ang aswang, madula man ang isog na simbolo sa gahom na atong pinapangarap. That's why hindi pwede na madula talaga ang narrative about aswang kung gusto natin nga magiging ang tawag natin magiging mabaskog kag maging gamhanan. Pero sabi ko nga may ginatawag mga guitarist na culture change. That physical aswang, dati yan spiritual aswang yan yung physical aswang siya. Di ba? But that spiritual aswang, that physical aswang, pwede rin naman magiging maging sociological aswang. So sino ang pwede na maging simbolo ng sociological aswang? Depende sa aton na social imagination o sociological imagination. We can create a symbolic sociological aswang. Halimbawa, pwede nating gawing symbolic aswang ang mga kano. So as a sociological aswang, ang mga kano nagbibigay sa aton sang kahadlok. And that kahadlok ay pwede natin gamitin para i-discourse naman ang atong ideya sang kaisog. Sang kaisog. Nakuha mo rin? Oo. Yes, Doc. Yes, Doc. So, nagsasalaminan na silang duwa Kumbaga, hindi pwedeng mabalaan mo may adlaw kung wala sing gabi, kagabihon. Dapat na may adlaw, may kagabihon. Dapat na may kagabihon, may adlaw, may adlaw. Para maging maisog ka, dapat may ginahadlukan ka. May ginahadlukan ka. Amo na. At syempre, ang pinaka ginakadlukan ginato sa tanan, syempre, ang Diyos nga makagagahom. Makagagahom. Ginakadlukan natin siya. Pero may iba't klase kasi ng kahadlok May ginatawag na divine na kahadlok may ginatawag na sociological na kahadlok, di ba? May spiritual na kahadlok. Di ba? Iba't ibang domains ng kahadlok yan. Iba't lamang sa lingon, ang kahadlok ay isang universal concept, encompassing concept na napaka mahalaga sa ating survival as a nation. Kasi ang kahadlok wala natin nga ginagamit talaga sang sosyedad Ginagamit na sang pinuno, sang teacher, sang magulang. Ginagamit man na natin sa atong kapwa-tao. Gusto natin kapwa-tao mahadlok man sa aton. Amo gani nga kaya dagpo imo balay. Diba? Tapos may ginasukbit ka sa kilid mo, di ba? Tapos dunggadan imo pamiste. Tapos ay mga bata graduate sila, tapos ginapaskil pa na nato sa balay na butang. Minsan pagka doktor yan, butang mo pangalan sa anak mo tapos MD. Ay RN. No, ang iba naman logo sang attorney. IBP. But sila mo sila nag-instill ka ng idea ng fear.
sa imo isig ka tawo para hindi ka hasu-hasuon, wala. Na. Hindi ka paghasu-hasuon. Mm. Kaya ang tao abi may tendency ang tao manghasu-haso sa kapwa-tao eh. Mm. So, para masublang mo ang paghaso-haso nila, sabi sa diyan sublang, di ba? Mm. O sa Tagalog yan, yung parang Salubungin. halubungin mo, di ba? Pag hindi mo kasi sinalubong yan, yung angas nung maangas, lalo kang aangasan, di Mm. ba? Habang buhay. Pero pag sinalubong mo yung angas ng maangas, titigil yung pagiging maangas niya. Mm. Yan ang papel ng isip actually. Right. Mm. Oo. So, nadali na sa dungan. Kasi ang goal talaga sa tanan is maging balance ang dungan. Hindi pwedeng ang isa lang maisog, kailangan maisog kita tanan, di ba? Para pagka may balance o kaisog, ay siyempre may deterrence. Ang tawag doon natin is psychological deterrence. Mhm. Ganun yun rin psychological deterrence. Para hindi siya manghaso-haso sa imo bala. So kailangan pakita mo na maisog ka man Mm. para ma-deter yung ang iyak kaisog. So ang ending magtimakas ka man para mangin doktor ka o Yan. para at least maka-level mo ang dungan. Makalibel mo ang dungan. Mm. So kung may tinapos tong isa, magsimika para makatapos ka. Nan. Ganon. Oh. Ano siya, positibo siya rin siya. Mhm. Positibo siya. Ano siya patungo siya sa nobility at pagkakapantay-pantay. Yun ang trajectory na nakikita ko. Mm. Towards nobility and equality. Ang pinapost sa ato sa discourse, sa atong cultural discourse ng dungan. Ang ganda eh. Ganito. Diba? Oo. I hope, no, madamo sang may natun-an diri ang aton nga mga tagpalamati. Ba overtime na gid kita bala, Doc Vic. Basta may mga kwan ka, may mga luyag kang tamyawon before kita magbiya diri. Ayan. Ginatangyo ko ang aton sister, si Glenda Bilyan. Birthday niya noong 6. Ay, happy birthday. Oo. Birthday niya noong 6. Happy birthday, Day. Mm. Salamat. Mm. Okay, Doc Vic, thank you gid sa liwat. Madayad gid nga udto na sa imo. Kag happy Saturday. Salamat gid, Doc Vic. Okay, salamat din. Alright, isa naman ka panibago nga mapinoslanon nga topiko sa inyo tanan-tanan. I hope, no, natagan ka mo sang ideya with regard sa konsepto sang dungan kag spiritual self. So, ang translation ko na dre, ang pinakamalapit nga translation in English ang dungan, spiritual self. Wow! Kanami sa nga nga topiko na may angko subong, Okay, ti siyempre dapat ipabugal na ton nga mga kapisnon nga ti mataas kuno kita sang dungan. Diri sa Southeast Asia gina-practice na inang sa pungsod India nagayoga-yoga sila sa kung hindi ko magsala, haki, 'di ba sa mga anime haki ang ginagamit mga haki-haki sa pungsod China may ara nga konsepto sang chi. Sa Thailand, ginagamit inang best example ganito. Hambal to ni Boss Grace ang sa Than Luang Cave. No, itong kuweba bala kung sa din na trap tong pila ka mga football team. No, ngati wala sila sang guwa-guwa kits because mataas ang level sang tubig. So tudloan sila sang ilang coach nga mag-meditate o kon gamiton ang ilang dungan. Wala sang kaon-kaon. Grabe no, na survive nila. Okay, so muna ang konsepto sa buong sang dungan kag hopefully dugangan tani sa madaso naman nga adlaw sang Sabado. Sa panibago naman nga topiko naton diri sa maragtas sang kapis. Mga kapis noon, mga dongganon. Oh, di ba la? Dira naghalin ang word nga dongganon sa dungan. But siling ko mataas ka sang dungan. Taas ka sang dungan, dongganon ka. Grabe no. Hopefully, madamang pagkita sa may madiskubrihan, may mapanibago, no, nga mga kaalam ang aton nga at least ma-spread out diri sa bilog nga probinsya sang Capiz aton diri nga pagwaragwag.
Kundi ko magsala ang ang musika nagapataas ang dungan. Di ba la? So that's why nga kung magtaas pag idungan mo, dapat ang mga musika nga ara sa playlist mo mga energetic or encouraging motivational songs. Hindi ba la? Muna ang konsepto sang dungan eh. Kung nabalaan nyo ning sa Dragon Boat team sang Pilipinas, may konsepto sila sang may nagga-drum. While may naggabugsay, may nagga-drum. So samtang may nagga-drum, daw nagbabaskog ang ilang dungan. So sige nila nga bugsay. Muna lang. Nadumduman lang naton. So samtang nagapamati kita sining musika aton nga panumdumon nga ti magupod kita sa pagselebrar sang National Flag Days. Subong adlaw, actually sang nagligad pa tubtob ini sang June 12 sa Independence Day. Magupod kita sa aton nga tanan nga mga kauturan sa pagpakita sa pagkamakabayan, respeto sa aton nga hayay sa Pilipinas pinagi sa pag-display sini sa aton nga mga pampubliko nga lugar, sa balay, sa inyong opisina o kon sa inyong man nga mga salakyan. Alright, kaupo na lang sa aton nga technical side si Boss Mayan Bargo diri sa aton nga pagpangalagad. Kaya ko gusto ko i-share sa inyo ang mga gamay nga recap, summary, paano mo kuno mapabaskog ang imong adungan. Una, balanced diet, dapat healthy ka. Ikaduha, ang imong connection sa cosmological world. Okay, sa kung kaysa magpiyong ka na daw ginapanumdum mo ay I have a better connection, so matyagan mo nagbaskog dungan mo, pero sa panumduman mo lang. Ikatlo, social world connection. Dapat may maayo ka man nga connection sa palibot mo. So dapat guwa-guwa ka man. Istorya ka man sa mga strangers bisan sa hindi mo kilala. That's the time nga nagabaskog dungan mo. Side comments, mapabaskog man ang imo nga dungan. Magpamati ka sa mga motivational songs, no? Mga upbeat music kay nagabaskog ang imo nga dungan. Maraming nga salamat sa inyo pagpupod diri sa aton nga pala tuntunan. Next Saturday na naman. Wow. Looking forward sa panibag-o naman naton nga tupiko. Interesting. Mga tupiko diri sa aton nga pala tuntunan. Kaupod si Boss Renante Ortiz Vista kag si Dr. Vicente Vic Villan. Para sa 97.7 FM Radyo Maragtas. Ikaw at ako ay mga mandirigma. Ikaw at ako lalaban sa ngalan ng pag-ibig at kapayapaan. Mayuhom kag balatsagon, kamo ang boss ko. 97.7 FM Radyo Maragtas. Kamo ang boss ko.